umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si Brother Rico Razon. At ako naman po si Brother Andrew Ignacio. At ngayon pong umaga ay nais namin kayong hatdan ng isang maikling Bible study. Bro, napansin mo ba yung mga tent sa harap ng mga ospital? Sa Tarlac, marami. Yung mga lahat yata ng ospital doon, may mga tent sila sa harap. Tapos doon yata nila ini-screen lahat ng mga mga PUIs or mga sa tingin na positive sila sa COVID-19. Oo nga bro, tama-tama ang topic natin ngayong umaga tungkol sa tents. Mga kapatid, ano po kaya ang kaugnayan ng tents na yan na karaniwang nakikita natin sa pang-araw-araw na buhay sa sinasabing tents ni Pablo? Habang mainit na pinag-uusapan ngayon ng COVID-19 at na-update tayo sa kung ano-ano ang mga nangyayari sa mundo at sa ating bansa sa pamamagitan ng mga balita sa radyo, TV, internet, social media, FB, Twitter, video sharing platform gaya ng YouTube. Yung iba po sa atin ay nagkakaroon ng agam-agam tungkol sa kung ano mangyayari sa atin sa mga susunod na mga araw. Sasadsad po ba tayo kung ano po ang meron tayo pagkatapos ng community quarantine? Abot po ba ang mga supply natin ng pagkain? Or at yung iba naman, they tend to look more on the positive side of things. Yung iba tungkol sa progreso ng laban, ukol dito sa dreaded virus na ito. Sa mga paraan kung paano nilalabanan ng iba ang pagkalat nito at kung ano ang mga status nung dinidevelop ng mga gamot. Alam namin mga kapatid na kayo pinalalakas ng mga messages na napapakinggan nyo, napapanood nyo sa mga broadcast sa internet, sa podcast, mga live view ng mga kapwa naming mga manggagawa. At nais po namin na magpatuloy kayo sa gayong kalagayan sapagkat ito po'y mahalaga para sa ating mga buhay. Basahin po natin yung sinasabi sa ikalawang Korinto, kabanatang 5, talatang 1 hanggang 4. At ganito po ang sinasabi. Alam namin kapag ka nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, kami may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Dumaraing kami habang kami nasa toldang ito at labis na nananabi sa aming tahanang makalangit. Upang kung mabihisan na kami, hindi kami matagpo ang hubad. Habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami naghihinagpis at dumaraing. Hindi dahil sa nais naming iwaksi ang katawang lupa, kundi dahil nais na naming mabihisan ng katawang panglangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Sa New International Version naman po, for we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile, we groan, longing to be clothed instead of with our heavenly dwelling. Because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Amen. Amen. Mga kapatid, nais po namin hati-hatiin ang ating pagbubulay ngayong umaga sa 4 na bahagi. Ang una ay ang tolda. Inihalin tulad po ni Apostol Pablo ang ating katawan bilang tolda. The earthly tent we live in. Kung titingnan po natin sa 1 Corinthians 6:19, halos in essence, wala pong ipinagkaiba ang paglalarawan. Ang sabi po, templo. Kung hindi nga tayo magiging masyadong technical mga kapatid, pwede na nga natin ihambing sa isang tabernakulo. Mga kapatid,
nais po namin hati-hatiin ang ating pagbubulay ngayong umaga sa apat na bahagi. Ang una ay ang tolda. Inihalin tulad po ni Apostol Pablo ang ating katawan bilang tolda. The earthly tent we live in. Kung titingnan po natin sa 1 Corinthians 6:19, halos in essence, wala pong ipinagkaiba ang sabi po, templo. Kung hindi nga tayo magiging masyadong technical mga kapatid, pwede na nga natin ihambing sa isang tabernakulo, big tent. Isa pa, marahil ay naikumpara ni Apostol Pablo tayo bilang tolda dahil siya ay isang tent maker. Ayon po sa Acts 18, verse 1 to 4. Makikita po niyo sa screen, sabi niya, pagkatapos umalis si Pablo sa Atenas, nagpunta sa Corinto, nakikilala niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ng kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Emperador Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at dahil sila'y manggagawa ng tolda, nakikita po ninyo doon mga kapatid, sila'y manggagawa ng tolda. Tulad niya, siya'y nakitira sa kanila at siya'y nagtrabaho kasama nila. Kung mapapansin po natin, direktang sinabi ni Apostol Pablo na alam namin. O kaya, for we know. Sapagkat bilang isang Kristiyano, alam niya kung ano ang naghihintay sa dako pa roon. Ika nga, sapagkat iyon ang sinasabi ng Diyos. Hindi niya sinabi na sa palagay namin or ang inaasahan naming mangyari o sana. Ang sinabi niya, alam namin. Inihahalin tulad o ikinukumpara ang kaibahan ni Pablo sa ating mga magaan na pagdurusa kaysa higit at walang hanggang kalwalhatian at mga bagay na nakikita at pansamantala sa mga bagay na hindi nakikita at walang hanggan. Basahin po natin ang sinasabi sa 2 Corinthians 4:17 to 18. Sabi po niya, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Sa 18 po, sabi niya, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is seen is eternal. Sa Tagalog po, kung iintindihin natin, yung pong momentary troubles, sabi niya, ay panandaliang kapighatian. Ikatlo, mga kapatid, makikita ninyo, a mansion made by God. Sa Tagalog, isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay bibigyan ng katawan na babagay sa walang hanggan. Ibig sabihin mga kapatid, sa langit. Sinasabi po ni Juan sa Juan 14:2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi totoo ito, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. O sa mas popular na salin, in my Father's house, sabi po niya, there are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Mga kapatid, sabi niya, lugar na matitirhan, dwelling place. Pero may mas maganda pa bang pakinggan kaysa dun sa salitang mansyon. At hindi po temporary na mansyon, kundi magpawalang hanggan o magpasawalang hanggan. Isipin nyo na lamang mga kapatid kung gaano kalaki yung mansyon na yon, gaano yan karangya. Dahil napakhaba po ng preparasyon mga kapatid. Mula pa po nung ang ating Panginoong Hesukristo ay
nagpunta sa langit o umakyat sa langit. Ika-4, dumaraing kami habang kami nasa toldang ito. Mga kapatid, mga Kristiyano na po ang tinutukoy sa ating nabasa. Subalit, bakit kaya sinasabi ni Apostol Pablo na dumaraing o naghihinagpis? Maaring naghihinagpis ang isang Kristiyano sapagkat nakikita nito ang limitasyon ng katawang panlupa. Mahina, nasasaktan, nagkakasakit, at nag-aalala rin. Lalo na sa mga panahong ito na talaga naman nakakapag-alala. Subalit maraming mga tao na walang pakialam sa mga bagay na makalangit. Walang panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos kahit na bawat Sunday man lang. Lalo na sa pag-join sa mga gawain. Siguro dahil masarap ang buhay dito sa lupa. Siguro kung hindi lang nangyari itong COVID-19, hindi man mapapansin yung mga inspirational quotes, mga biblical quotes, live preachings nila Pastor John Viuya at nila Pastor Jesse Bunyag. Hindi po namin sinasuggest mga kapatid na sadyain natin humanap ng kapigatian o affliction sa English na sinasabi. Subalit wag po naman natin ituon yung ating mga atensyon dun sa buhay natin dito, yung maginhawang buhay o sa pagyaman natin. Sadyang natural po sa Kristiyano kasi na mamighati at maghinagpis. At bilang pagtatapos, mga kapatid, sabi niya, longing to be clothed. When we are clothed, we will not be found naked. Sabi niya sa Tagalog, upang kung mabihisan na kami, hindi kami matagpo ang hubad. Nais po lamang ni Apostol Pablo na sa walang hanggan o sa langit, tayo'y mabihisan na. Sa makatwid, hindi po tayo magiging bodiless spirits. Alam niyo, merong kasing mga notion, mga kapatid, na ang kalagayan daw natin sa langit ay espiritu na tayo. Hindi po. Tayo'y magkakaroon ng bagong mga katawan. Hindi po sa ayaw ng Diyos, mga kapatid, itong katawang ito o dahil kinamumuhian niya kung ano ito. Hindi po mismo itong katawang ito ang problema. Disin sana, hindi na po pinili ng Panginoong Jesucristo na mabuhay sa katawang lupa. Di po ba? The problem lies within the sin-corrupted body that we live in. Itong sin-corrupted body po na ito, ang dahilan kaya inialay niya mismo ang kanyang katawan na mortal, katawan na nahihirapan, nasasaktan, at namamatay para sa ating mga kasalanan. Nais po namin alalahanin ninyo na ang kaligtasan ay hindi lamang para sa espiritu at kaluluwa, para rin po sa mga katawan natin. Kaya po, isinasalba ng Diyos o pilit pong isinasalba ng Diyos itong katawan na ito. Iniiwas po niya sa paggawa ng mga kasalanan na nagbubunga ng pagkasira ng tuluyan. Ito ay pinagpalagay ni Pablo bilang tolda o tent sapagkat ito ay hindi permanente. Kung paano ang isang manlalakbay o isang pastol na nasa isang lugar na malayo sa kanyang tahanan ay magtatayo ng isang pansamantalang tahanan, gayon din naman ang ating katawan. Pansamantala lamang. Hindi porket madaling magiba ang katawan natin ito, hindi na tayo mag-iingat o hindi na tayo mag-aalala. We may still groan. We may still be afflicted with pain, with suffering, with worries. Kaya't ituon po natin ang ating mga pansin sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. As for the tents naman, na nakikita nyo po sa screen, nawa loobin na ng Panginoon that they'll be struck down
soon, as the Lord will make the virus disappear at the soonest possible time. Samahan po ninyo kami mga kapatid sa pananalangin. Isama po natin unang-una na huwag tayong lubos na panghinaan ng loob dahil sa mga nangyayari ngayon. Isama rin po natin yung pangkalahatang gawain na pag-alapin yung ating pananampalataya kahit po sa panahon na dinidiscourage po yung mga pagtitipon. Pagka linggo o yung mga gawain, mga Bible studies, worship, sapagkat iniiwasan nga po yung pagkalat ng virus. So, ang ini-encourage nung una, mga kapatid, yung sinasabi nilang social distancing, no? Pero ngayon po, dinidiscourage na totally yung pananambahan sapagkat ito po ay vulnerable sa pagkalat ng virus. Kasama po natin mga kapatid yung mga frontliners din sa paglaban sa COVID-19. Kasama po natin sila sa ating mga panalangin upang patuloy silang bigyan ng Panginoon ng kalakasan upang magpatuloy. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos na mapagpala, kami po ay muling lumalapit sa iyong harapan upang pasalamatan ka sa pagkakataong binigay mo sa amin upang mapaglingkuran ka at ang iyong flock, Lord God, sa pamamagitan ng aming maikling pag-aaral ng iyong mga salita. Sa pagkakataong kung ito'y hinihingi namin ang iyong provision, ang iyong patnubay sa mga medical workers, mga doctors, mga nurses, mga aid, mga policemen, mga AFP personnel, aming Diyos, aming pong mayor, mga barangay captains, mga kagawad, mga barangay health workers, at mga tanod at iba pa na patuloy na gumagawa upang kaming lahat ay mapanatiling ligtas at may iwas sa itong sakit, itong dreaded coronavirus o ang COVID-19. Diyos. Nais din po namin patnubayan mo ang aming kapatiran doon sa Hanyang United Methodist Church, ang Bais family, ang aming kapatid na si Ricky at ang kanyang kabiyak na nasa Taiwan, Diyos, at ang kanilang mga anak, ang kapatid na Ronel at kapatid na Jen at ang kanilang minamahal na LJ, ang Kayabyag family, aming Diyos, si kapatid na Gina, ang kanyang mga anak, lalong-lalo na po ang kanyang mister na nasa abroad upang sila'y mabigyan maayos na buhay. Ang Lahom family, ang Diyos, si kapatid na Robert, na bahagi rin ng kapulisan ng Diyos at ang kanyang kapatid na kanyang kabiyak na si Christine, kanilang mga anak. Yun pong aming mga nakatatanda, aming Diyos, si Nanay Teta, si Nanay Esther, Sister Shirley, si Nanay Sol, ang Lico family, si Tatay Jessie at ang kanyang buong pamilya, si Myra, ang buong Tabangin family, ang Diyos, kapatid na Madel at kapatid na Santos Batis, ang kanilang buong pamilya. At yung mga iba pang mga kapatid namin na hindi namin nabanggit ang kanilang pangalan, at lalong-lalo na po yung mga opisyalis ng Barangay Montrico. Hindi lalapit din namin ang Diyos yung ibang mga kapatiran, bahagi na rin ng aming pag-aaral ngayong umagang ito. Yung mga kapatid sa Blessed UMC, si Lola Nek, si Lola Beth,
si Ate Des, si Nanay Binaida, si Daddy Renato, at lahat po ng mga pastors ng East Tarlac District, lalong-lalo na si D.S. Vidal, si D.S. June, at si Bishop Pete Diyos, at especially si Pastor June at ang kanyang kabiyak at ang kanilang pamilya, ang mga kapatiran sa Lapas UMC. Hinihingi din po namin ang Diyos ang yung patnubay kay Brother Andrew, sa kanyang kabiyak na Sister Andrea, kay Mami Og, at sa buong Ignacio clan. Aming Diyos, lupat nais po namin panalangin at ilapit sa iyo lahat ng aming mga kapatid, ang aming mga minamahal na lubos na nahihirapan o napipighati sa mga pagkakataon ito, subalit limitado po ang aming panahon, kaya nilalapit po namin sila sa iyong banal na pangalan ng Diyos. Yung iba po'y mayroong mga dinaramdam, yung iba'y nangangailangan ng iyong mga pagpapalang material, pagpapalang spiritual. Kaya pagkaloob mo po ang nais ng kanilang mga puso, aming Diyos, at ikaw ang pumatnubay sa kanila sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Dinadalangin din po namin na makapagpatuloy itong aming gawain na ito. Yung aming mga balakin na mapag-ibay o mapaiting o mapaalam ang spiritualidad o yung aming nasa na mapaglingkuran ka at Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat. Ganun din naman. Thank you. Stay safe po mga kapatid at God bless us all.